Isa sa inyong magkakapatid ang ikakasal kay Kaito Mackenzie. Seryoso na pahayag ni Doña Quintisa sa apat nitong apo na parehong nakaupo sa mahabang sofa sa mansyon ng mga Castañeda. Siguradong hindi ako yun la. Hindi ako magpapakasal sa kanya. I mean yes, gwapo si Kaito Mackenzie, ngunit di ko nais na magpakasal sa isang mahirap lang. Isa pa may nobyo na akong mayaman. Sabi ni Abigail, ang pangalawa sa magkakapatid. Mitsu Lola, may model na naliligaw sa akin. Sabi naman ni Alana, ang pangatlo sa magkakapatid. At mas lalong hindi pwede na maging ako yun, Lola. I have a crush on him, pero hanggang doon lang yun. Hindi ko pinangarap na ikasal sa isang mahirap. Maarte na sabi ng bunso sa apat na magkakapatid na si Zari. Bakit hindi na lang si Cory yung pakasal niya sa kanya, Lola? Suwesyon ni Abigail. Oo nga, Lola. Sa edad ni Cory ay, di pa rin siya nagkakaroon ng nobyo. Bakit hindi na lang siyang ipagkasundo niyo ng kasal kay Kaito Mackenzie? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Senyorita, ayos ka lang po ba? Nilingon ni Cory ang taong nagmamayari ng malalim na tinig. Nakita niya ang isang binata na nakasakay sa kabayo at ang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya. Ayos lang ako, tugon ni Cory at pinaamong alaga niyang kalabaw na si Cookie kung saan siya nakasakay ngayon. Nakita kong tumatakbo ang kalabaw mo kanina na para bang naglolo ko ito. Hindi ka ba nasaktan, senyorita? Tanong muli ng binata. Hindi, napaamo ko na rin naman siya agad. May dumapo kasing tutubi sa ilong niya, kaya natakot siya at nagtatakbo. Paliwanag ni Cory na ikinatango naman ng binata. Tumango ang binata. Kung ganun ay, muna na pa ako sa inyo, senyorita. Bahagya niyang tinanguan ng binata at pinagmasdan habang lumalampas siya sa kanya. Pinalo nito ng latigo ang kabayo kung saan siya nakasakay, kaya't nagsimulang tumakbong mabilis ang hayop. Ang mga paa nito ay lumaragasang tumama sa lupa. Ilang sandali lamang, nawala na sa kanyang paningin ang binata. Ngayon na nakausap ni Cory ang binata, napatunayan niyang totoo nga ang mga sinasabi ng mga tao na may pagkasuplado ito at masyado ring seryoso. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Cory ang malamig na pakikitungo ng binata. Bumaba si Cory mula sa kanyang alagang kalabaw at tinali ito sa isang puno kung saan may mga damo na maaari nitong kainin. Siya naman ay lumapit sa isa pang malaking puno upang makapagpahinga. Naupo siya sa ilalim kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang ang hangin ay dumarampik sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali ay muli niyang minulat ang kanyang mga mata. Ang tahimik ng paligid, kasamang dahan-dahang paggalaw ng mga dahon sa hangin, tila nagbibigay sa kanya ng panandali ang kapayapaan. Kalmadong kalangitan, asul na asul ang kulay nito, at kaunti lamang ang maputing ulap na lumilipad sa taas. Tinaas ni Cory ang isa niyang kamay upang takpan ang nasisilaw niyang mga mata mula sa sinag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga birding dahon. Habang tinitingnan niya ang kalangitan, napansin niyang isang ulap na hugis teddy bear. At di niya mapigilan ang mapangiti sa mga nakakatuwang anyo nito. Ang simpleng tanawin na iyon ay nagdulot ng pansamantalang ligaya sa kanya. Umihip ang malamig na hangin na yumakap kay Cory. Pakiramdam niya ay hinihili siya ng mga ibon na nakadapo sa malaking puno. Dahil sa malamig na simoy ng hangin ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising lamang siya nang maramdaman ang presensya ng isang tao sa kanyang harapan na humaharag sa sinag ng palubog na araw na tumatama sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa kanyang pagmulat, nakita niyang binata mula kanina na nakatayo sa kanyang harapan. Ang dilim ng silweta ng binata laban sa ginintuang liwanag ng palubog na araw ay nagpahanga kay Cory ng ilang segundo. Pasensya na kung nabala ko ang tulog mo, senyorita. Ngunit malapit nang lumubog ang araw. Kailangan mo nang bumalik sa mansyon at baka hinahanap ko na ngayon ni Doña Quintesa.
Seryoso na sabi ng lalaki. Dahil sa sarap ng tulog niya ay hindi niya namalayan ng oras. Mabilis siyang tumayo at pinagpag ang suot niya dahil may mga dumikit doon na tuyong dahon. Pasensya na, pero kanina ka pa ba dito? Niya na tanong ni Cory sa binata. Hindi po, senyorita. Napadaan lamang po ako para sana'y bumalik sa rancho. Pero nakita kitang natutulog sa wari ko'y. Hindi mo namalayan ng oras kaya lumapit ako para gisingin ka. Paliwanag ng binata. Tumango si Cory. Salamat at ginising mo ako. Tama kang, hindi ko nga namalayan ng oras dahil masyadong napasarap ang tulog ko. Kailangan ko nang umuwi at baka hinahanap na ako sa amin. Yumuko si Cory sa binata. Namatama naman siyang pinagmasdan. Lumapit si Cory sa kanyang alagang kalabaw. Hinaplos ito at maingat na sumakay sa likod nito. Habang tinatahak nilang madamong daan pabalik sa mansyon, naramdaman ni Cory ang kakaibang presensya ng tila may sumusunod sa kanya. Lumingon siya at nakitang binata. Nakasakay sa matikas nitong kabayo at waring sinusundan siya sa bawat hakbang. Pinahinto ni Cory ang kanyang kalabaw at naghintay habang papalapit ang binata. Sinusundan mo ba ako? Diretsong tanong niya na may halong kaba sa boses. Nagtaka ang binata at bahagyang nagtaas ang kilay bago binaling ang tingin sa kanya. Tila nagugulan sa tanong ni Cory. Hindi kita sinusundan, senyorita. Pareho lang daan na dadaanan natin. Paliwanag ng binata. Nakadama siya ng pagkapahiya sa sarili, kaya't pinilit na lamang niyang hayaang maunang binata. Nang makalayo na ito ng kaunti, saka siya sumunod. Totoo nga ang sinabi nito. Nagkataon lang talaga na iisang daan na tinahak nila. San ka galing, Cory? Pagpasok ni Cory sa mansyon ay, yun ang tanong ng unang binungad sa kanya ni Doña Quintisa, ang ina ng stepmother niya. Sa batis po, Lola. Hindi ko po namalaya na nakatulog na ako roon, kaya hindi ko po napansin ang oras kanina. Marahan na paliwanag niya. Pinasadaan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Sa susunod ay huwag ka nang tutungo sa batis ng mag-isa, lalo na kung doon ka magpapahinga. Hindi mo kilalang mga tao sa tinago, Cory. Tumango si Cory. Opo, Lola. Hindi na po yun mauulit. Nilagpasan na siya ni Doña Quintisa, kaya't si Cory ay tumuloy na sa pag-akyat sa hagdan ng mansyon. Nasalubong niyang bunsong kapatid niyang si Zara, subalit di man lang siya nito pinansin at diretsong nilampasan. Nagbuntong hininga na lang si Cory. Tinanggap na ang malamig na pagtrato at bumanhik sa loob ng kanyang silid. Sakto namang natapos siya mag-shower nang marinig niyang mahinang katok sa pinto ng kanyang silid. Kasunod ito, narinig niyang boses ng isang kasambahay na nagsabing ipinatawag siya ni Doña Quintisa upang mag-dinner sila. Bakit bigla niyong ginusto na sabay-sabay tayong kumain, Lola? Tanong ni Abigail. Dahil gusto kong ipaalam sa inyo na may mahalaga akong sasabihin sa inyo bukas at kailangan ay lahat kayo nandito. Ayoko magsialisan kayo bukas. Wika ni Doña Quintisa at isa-isang tiningnan ang tatlo sa apat na magkakapatid. But I have plans tomorrow, Lola. Sambit ni Alana. Then, cancel it. Pero, Lola, mas mahalaga pa ba yung plano mo bukas kaysa sa akin na lola mo, Alana? Napatungo si Alana at marahan ding umiling. Fine, I'll cancel my plans. Samantalang napipilitan ding tumango si Zari at Abigail. Si Cory naman ay walang problema dahil madalas naman siyang nasa mansyon. Matapos siyang mag-graduate sa kolehiyo sa kursong agriculture, nanatili na siya sa mansyon at paminsan-minsan ay tumutulong sa kanilang asyenda. Iyon din kasi ang hiling ng kanilang ama bago ito pumanaw. Ano ko yung sasabihin sa atin ni Lola bukas? Narinig ni Cory na tanong ni Zari sa mga nakakatanda nitong kapatid. Hindi ko rin alam. Tingin niyo ay may kinalaman kaya yun sa mana? Boses yun ni Abigail. Marahil, hindi na rin bumabata si Lola. Baka ay paghati-hatiin niya na sa atin ang kanyang kayamanan. Lalo na ngayon na
may ibang pamilya na si Mami. Sabi naman ni Alana. Kung sakaling yun nga ang sasabihin niya sa atin bukas, tingin niyo ay may mana rin kayang makukuha si Ate Cory? Tanong ulit ni Zari kaya hindi natuloy si Cory sa akma niyang pag-alis. Siyempre wala. Anong klase ng mana naman makukuha nung gayong? Hindi naman natin siya tunay na kapatid. Hindi naman siya anak ni Mami. Sagot ni Abigail. Pero kung wala siyang mana na makukuha kay Lola, bakit kabilang siya sa mga gustong kausapin ni Lola bukas? Hindi na tinuloy ng Cory ang pakikinig sa usapan ng kanyang mga kapatid. Umalis siya at umakyat muli sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay nagtungo sa veranda. Mula ron, natanong niyang binata na si Kaito, Mackenzie, na naglalakad, na may daladalang bagay. Marahil ay pabalik na ito sa bahay nito at iniwan ng kabayo nito sa rancho. Bahagyang napakunot noo si Cory. Nang mapansin niyang animoy, kinikilig ang mga kapatid niya habang tinitinan si Kaito Mackenzie. Sa totoo lang, hindi na nakakagulat kung bakit humahanga ang mga kapatid niya sa binata. Kahit na may pagkamasungit si Kaito. Gwapo ang binata at may lalaki-laking dating. Bukod pa roon, masipag din ito sa trabaho. Ang ipinagtataka lang ni Cory ay kung bakit kinikilig pa rin ang mga kapatid niya sa binata. Gayong sa pagkakaalam niya ay may kisintahan ng mga ito. Kinabukasan, tulad nga ng sinabi ni Doña Quintisa, pinatawag nito ang 4 na apo para makausap ang 4. Isa sa inyong magkakapatid ang ikakasal kay Kaito Mackenzie. Seryoso na pahayag ni Doña Quintisa sa 4 nitong apo na parehong nakaupo sa mahabang sofa sa mansyon ng mga Kastanyada. 3 sa 4 na magkakapatid ang agad na nagpahayag ng pagtutol sa desisyon ng kanilang lola. Ang binata na tinutukoy ng matanda ay nagtatrabaho lamang sa kanilang rancho bilang tagapag-alaga ng mga kabayo. Bagay na hindi matanggap ni na Abigail, Alana at Zari. Maselan ang 3 magkakapatid pagdating sa pagpili ng mga lalaki. Ang nais niya ay mayaman, iyong kayang ibigay lahat ng kanilang mga luho. Lumaki sa yaman ng 3 sa 4 na magkakapatid. Lahat ng gustuhin nila ay kanilang nakukuha dahil lahat ng mga luho nila ay pinoprovide ng kanilang ama. Siguradong hindi ako yun la. Hindi ako magpapakasal sa kanya. I mean, yes. Gwapo si Kaito Mackenzie, ngunit di ko nais na magpakasal sa isang mahirap lang. Isa pa'y, may nobyo ako mayaman. Siyang gusto ko napakasalan at hindi isang hampas lupa na di ako kayang bigyan ng masaganang buhay. Agad na sabi ni Abigail, ang pangalawa sa magkakapatid. Mitsu Lola, may model na naliligaw sa akin. I rather marry him kaysa dyan sa sinasabi mong lalaki. Ayoko magpakasal sa isang katulad ni Kaito. Sabi naman ni Alana, ang pangatlo sa magkakapatid. At mas lalong hindi pwede na maging ako yun, Lola. I admit that I have a crush on him, pero hanggang doon na lang yun. Hindi ko pinangarap na ikasal sa mahirap. Maarte na sabi ng bunso sa 4 na magkakapatid na si Zari. Nagbuntong hininga si Doña Quintisa habang nakatingin sa kanyang mga apo. Sa totoo lang, matagal niya nang inaasahan na wala isa man lang sa kanyang apo ang may balak magpakasal kay Kaito. Bagamat may paghanga ang 3 sa 4 na magkakapatid sa binata. Iyon ay dahil lang sa taglay nitong kagapuhan. Para sa kanila, sapat ng pagmasdan at hangaan ang mukha ng mabait at masipag na binata. Ngunit wala sa kanilang 3 ang nagpaplano ng pakasalan nito. Bumaling ang tingin ni Doña Quintisa sa panganay na 4 na magkakapatid, si Cory Castañeda, at siya'y napabuntong hininga. Si Cory na lang ang tanging pag-asa ng Doña. Sa edad na 25, nanatiling NBSB si Cory. Kumpara sa mga kapatid niya, mahiyain at sobrang old-fashioned ni Cory. Siguro ay dahil hindi siya tunay na kapatid ng 3, kaya iba ang kanyang ugali. Anak si Cory ng kanilang ama sa dati nitong asawa. Nang maghiwalay ang ama ni Cory at ang kanyang ina, naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang ina. Nagkaroon ng bagong asawa ang kanyang ama at nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Iyon nga ang 3 niyang nakababatang kapatid. Nang pumanaw ang ina ni Cory dahil sa sakit, kinupkup siya ng kanyang ama at tumira siya kasama ang kanyang half-sister. Ganun pa man, sa kabila ng pagtira nila sa isang bubong, hindi siya naging malapit sa mga kapatid niya. Silang dumistansya sa kanya
At sa tuwing magkasama sila, damang-dama niya na ibang-iba siya sa kanilang lahat. Parang hindi siya bilong sa pamilyang yon. Isang estranghera sa sariling tahanan. Mas lalo niyang naramdaman ito nang naging madalas ang pag-alis ng kanilang ama at niiwan na siya kasama ang mga kapatid niya, ang ina ng mga ito at ang kanilang lola, ang ina ng tatlo niyang mga kapatid. Bakit hindi na lang si Cory ipakasal ninyo sa kanya, lola? Suwesyon ni Abigail. Oo nga, lola. Kaagad naman nasabi ni Alana. Sa edad ni Cory ay di pa rin siya nagkakaroon ng nobyo. Isa pa, masyado siyang old-fashioned. Tiyak ako na wala nang magkakagusto sa kanya. Kaysa maging matandang dalaga siya, bakit hindi na lang siyang ipagkasundo niyo ng kasal kay Kaito Mackenzie? Seryosong tumingin kay Cory ang donya at nagbaba na lamang siya ng tingin. Kahit naman gustuhin niyang tumanggi ay wala siyang karapatan. Kung anong gusto ng Doña Quintisa ay iyon ang masusunod, kaya hayaan niya na lang ito ang mag-decide. Come on, lola. Pag-isipan mo po muna ang sinabi namin. Hindi ba sa'yo na rin mismo nanggaling na nag-aalala ka kay Cory dahil baka hindi na siya makapag-asawa? At baka tumandang dalaga siya tulad ng nakakatanda niyang kapatid? Sabi ni Zari. Pinalabas ni Doña Quintisa ang tatlo at pinaiwan si Cory sa loob ng opisina para makausap. May ngiti sa labi na lumabas sa opisina ng tatlo sa magkakapatid. Ano pong pag-uusapan natin, lola? Nag-aalangan na tanong ni Cory sa Donya. Narinig mo naman siguro kung anong sinabi ng mga kapatid mo kanina, hindi ba? Tanong ng Donya. Tumango si Cory. Opo, lola. Gusto kong malaman mo na hindi na ako bumabata. Hindi ko alam kung ilang taon na lang ang nalalabi kong buhay dito sa mundo. Kapag nawala na ako, miwan kayo ng tatlong mong mga kapatid. Nanatiling tahimik si Cory. Ang marinig ang sinabi ni Doña Quintisay, nagdulot ng lungkot sa kanyang puso. Kahit na hindi siya tunay na apo ng Doña, ay naging maayos ang pakikitungo nito sa kanya. Sa katunayan, tila ipinapakita nitong pagmamahal na parang sariling apo siya. Nagpatuloy ang Doña. Ang gusto ko, bago ako mawala, ay maging maayos ang buhay niyo. Gusto ko na lahat kayo ay mapunta sa mabuti. Makapag-asawa ng isang tao na alam kong mapagkakatiwalaan ko at alam kong mamahalin at hindi kayo pababayaan at sasaktan. Mabuting tao si Kaito. Isa siya sa pinakamabuting taong nakilala ko. At alam ko na may kung isa man sa inyong magkakapatid ang mapapangasawa niya, maalagaan kayo ng mabuti. Hindi niya kayo pakakawala na parang hindi mahalaga. Wala ni isa sa mga kapatid mo ang may gusto na magpakasal sa kanya dahil lahat sila ay may mga kasintahan na. Sa inyong magkakapatid, ikaw lamang ang walang kasintahan. Kaya naisip ko na ikaw na lang magpakasal sa kanya. Tumango si Cory. Kung yun man po ang pasya mo ay pumapayag po ako, lola. Gusto ko rin naman po na may kasalang mga kapatid ko sa taong gusto nila. Ngumiti ang Donya na para bang pasaya ito sa naging pasya niya. Salamat, Cory. Lumabas na si Cory sa opisina at sa unang pagkakataon ay nilapitan siya ng mga kapatid niya para lang itanong kung anong naging pasya niya. Nang sabihin niya sa mga ito na nagpasya siyang pumayag na may kasal kay Kaito. Ang saya ng mga ito dahil hindi raw sila pipilitin ng lola nila na pakasalan ang lalaking hindi naman nila mahal. Bakit ka na parito, senyorita? Ang kunot noong tanong sa kanya ni Kaito Mackenzie nang makita siyang dumating sa bahay nito. Naabutan niyang binata na nasa taas ng bubong, abala sa pagpapanday ng isang bagay. Nang makita siya sakay ng kanyang kalabaw, agad na bubaba ang binata mula sa bubong para lapitan siya. Nandito ako para kausapin ka, Kaito. Sagot niya at bumaba sa kanyang kalabaw. Ano pong pag-uusapan natin, senyorita? Tanong nito. Bago sumagot, tumingin siya sa isang upuan na gawa sa kawayan sa labas ng bahay. Parang nagpapahiwatig siya na kung maaari ay doon sila mag-usap dahil may init ang lugar kung saan sila nakatayo sa ngayon. Muupo ka muna, senyorita. Ako nang bahala sa inyong kalabaw. Wika ni Kaito. Maingat nitong kinuha ang tali ng kalabaw mula sa kanya
at tinalay ito sa isang puno ng kahoy na malapit. Naglakad si Cory patungo sa upuan at doon ay naupo. Ang bahay ng binata ay simple lamang. Karamihan sa party ay gawa sa matibay na kahoy at maaliwalas ang paligid. Kung tutuusin, mas gusto ni Cory ang bahay ni Kaito kaysa sa kanilang mansyon. Bagaman malaki ang mansyon, ay kakaibang bigat ang dala sa kanya, kaya pakiramdam niya ay lagi siyang malungkot at may kung anong kulang. Sa bahay ni Kaito, tila napakaaliwalas. Marahil dahil sa mga tanim na halaman, makukulay ang bulaklak at preskong simoy ng hangin. Kapag kinasal na sila ni Kaito, tiyak siya na dito na siya titira, kaya't ngayon pa lang ay kampante na siya sapagkat nagustuhan niya ang lugar na kinatatayuan ng bahay ni Kaito. Nang matali ni Kaito ang kalabaw, lumapit niya ito sa kanya. Ano pong gusto niyong sabihin sa akin, senyorita? You're aware na malapit na tayong kasal, hindi ba? Diretsahang tinanong niya ito. Opo, senyorita. Sinabi sa akin ni Doña Quintisang tungkol doon kahapon lang. Seryoso naman ang sagot ng binata. Kung ganun, wala bang problema sa iyo? Ang pasya ni Lola na ikasal tayong dalawa? Tanong niya. Ang dahilan kaya pumunta siya dito sa bahay ni Kaito upang malaman niya kung may tutol bang binata sa desisyon ni Doña Quintisa na magpakasal silang dalawa. Ilang araw na siyang hindi makatulog ng maayos dahil sa mga katanungang iyon na laging nasa isip niya. Kung wala po kayong tutol sa pasya ni Doña Quintisa, wala rin po akong kahit anong pagtutol doon. Sagot ni Kaito. Kung ganun ay, nakadepende sa akin kung anong nararamdaman mo para sa kasal na ito. Tanong niyang muli. Hindi ko dinidepende sa iyo, senyorita. Ang mas mahalaga lamang sa akin ay kung anong nararamdaman mo tungkol sa kasanduang kasal na ito. Kung sakali man na may pagtutol ka, magkakaroon din ako ng pagtutol dahil ayoko hindi ka maging masaya sa piling ko. Paliwanag ni Kaito sa kalmado pa ring tinig. Kung hindi involved kung anong feelings ko sa lahat ng ito, okay lang ba sa'yo na ako ang ikakasal sa'yo? Tanong niya ulit sa binata. Matagal ko nang alam ang tungkol sa kagustuhan ni Doña Quintisa na ikasal ako sa isa sa mga apo niya. Kaya matagal ko na rin natanggap ang tungkol doon. Kaya ang sagot ko sa tanong mo ay, oo, ayos lang sa akin na ikasal ako sa'yo. Napatango siya. At least, mukhang wala namang problema sa binata na silang dalawang ikakasal. Akala niya kasi ay madidisappoint ito dahil hindi sa isa sa kanyang mga magagandang kapatid ito ikakasal. Matapos siyang malaman ang sagot ni Kaito, tumayo na siya. Kung ganun ay, aalis na ako. At akmang lalampasan niya na ito nang muling magtanong si Kaito. Iyon lang bang sadya mo kaya ka naparito, senyorita? Nilingon niya ito. Yeah, gusto ko lang na malaman kung may pagtutol ka ba sa ating magiging kasal para makausap ko ang lola ko kung sakaling meron man. Wala ka bang balak na magtagal? Masyadong mainit ang pag-uwi mo. Tanong nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, pakiramdam ni Cory ay parang gusto siya nitong manatili sa bahay nito. Mukha namang busy ka. Baka naabala pa kita. Aniya. Tapos na ako sa aking ginagawa. Kaya't nagdesisyon si Cory na manatili sa bahay nito ng ilang oras. Wala namang masama kung magpapalipas siya ng oras dito sa labas ng bahay ng binata, lalo na't ikakasal din naman sila few months from now. Maganda rin ang tanawin dito kaya't nakaka-relax ang kanyang isip. Naghanda ang binata ng merienda para sa kanya at sinamahan siya nito sa labas ng bahay nito. Mag-isa ka lang bang nakatira dito sa bahay mo? Tanong niya. Oo. Nasaan ang magulang mo? Wala na rin ba sila? Umabot ng ilang segundo bago tumango at sumagot ang binata. Oo. Mag-isa na lang ako sa buhay. Wala ka bang mga kamag-anak dito? Tanong ulit ni Cory. Wala. Lahat sila ay nasa malayo. Wala pang 2 taon mula nang dumating si Kaito sa kanilang probinsya.
Hindi nila alam kung saan ito nagmula, pero agad itong naging malapit kay Doña Quintisa at pinagtrabaho sa rancho nila. Ayon sa pagtatanong-tanong ni Cory, wala namang mga Mackenzie sa kanilang lugar. Kaya sigurado siya na hindi talaga taga rito ang binata. Paano mo pala nakilala si Lola? Tanong niya ulit dito. Magkaibigan sila ng aking mga magulang. Nang malaman niyang mag-isa na lang ako sa buhay, siyang nagpasya na sa rancho ako magtrabaho at dito sa probinsya ako manirahan. Muli siyang napatango. Ngayon ay naging malinaw na sa kanya ang katauhan ng mapapangasawa niya at mukhang tama nga ang lola niya na mabait ito. Siguro mukha lang talagang suplado. Kuya Kaito! Parehong nabaling ang atensyon nila sa isang batang lalaki na tumatakbo palapit sa bahay. Nang makita ni Kaito ang bata, kaagad itong napangiti at tumayo para salubungin ang batang lalaki. Akiro, mabuti at napasyal ka dito. Masayang tanong ni Kaito sa bata. Ito ang unang beses na nakita niyang nakangiti si Kaito na para bang sobrang masaya talaga ito na muling makita ang bata. Opo, Kuya Kaito. Medyo maayos na po kasi ang pakiramdam ni Lola ngayon. Kaya nakikipagkwentuhan na po siya sa kanyang mga amiga at pinayagan po akong mamasyal dito. Sagot ni Akiro. Nang tuluyan itong makalapit kay Kaito, nagmano ito at bumaling din sa kanya. Sino po siya, kuya? Siya ang aking mapapangasawa. Siya si Ate Cory mo. Sagot ni Kaito sa bata na namilog ang mga mata sa gulat. Wow! Talaga po? Mag-aasawa ka na po talaga, Kuya Kaito? Natutuwa na tanong ni Akiro. Oo, sa sunod na buwan naming kasal, pumunta kayo ng lola mo ha? Aasahan ko ang pagdating nyo. Opo kuya, sasabihin ko po agad kay lola ang tungkol dito. Tiyak po ako na magiging masaya po si lola para sa inyo kuya. Masayang sagot ng bata bago itinoon kay Cory ang buong atensyon nito. Hello po ate, ako nga po pala si Akiro. Ikinagagalak ko pong makilala ka. Ngumiti si Cory sa napaka-cute at napakabait na batang ito. Masaya akong makilala ka, Akiro. Ilang taon ka na? 5 na po ako. Napakabata mo pa pala. Aniya at nag-angat ng tingin kay Kaito. Kaano-ano mo siya? Kaibigan ko. Lola niya yung kumukuha ng mga tira-tirang gulay na pananim sa syanda. Sagot ni Kaito. May magulang pa ba siya? O lola niya na lang ang kasama niya sa buhay? Ang lola niya na lang ang tanging kasama niya sa buhay. Parang wala ng mga magulang niya. Opo ate, bata pa po ako noong nawala ang papa ko. Nagpatiwakal daw po kasi ang aking ama kasi hindi niya po tanggap na namatay ang aking ina dahil sa panganak sa akin. Paliwanag ni Akiro, dahilan kaya nakaramdam siya ng labis na kalungkutan para sa bata. Matagal silang nagkwentuhan ni Akiro at nalaman niya mula mismo sa bata na mabuting tao raw ang kuya nitong si Kaito. Ayon kay Akiro, madalas daw silang bigyan ng pagkain ni Kaito at ito na rin daw ang bumibili ng gamot para sa lola ni Akiro. Mahina na kasi ang lola ni Akiro at hindi na makapagtrabaho, kaya si Kaito nang nag-aasikaso sa kanilang mga pangangailangan. Nang dahil doon, nabuo ang paghanga niya para sa binata. Mukhang tama nga talaga ang pagpapakilala kay Kaito ni Doña Quintisa. Tunay isang mabuting tao si Kaito Mackenzie. Gusto mo bang makilala ang lola niya, senyorita? Tanong sa kanya ni Kaito. Oo, pwede ko ba siya makilala? Oo naman, senyorita. Kailan mo ba siya gusto makilala? Ngayon na ba? Bukas na lang siguro. Gusto ko rin kasi na magdala ng pasalubong para sa kanila. Sagot niya kaya tumango si Kaito. Katulad nga ng sinabi niya, nang sumunod na araw ay agad siyang nag-prepare ng mga dadalhin niya para sa lola ni Akiro. Senyorita Cory, nasa labas na po ng mansyon ng iyong mapapangasawa. Pinaalam sa kanya ng isa sa mga kasambahay ang pagdating ni Kaito. Dahil sa sinabi ng katulong, nabuhayan ng loob ang mga kapatid niya at agad na tumayo para makita ang binatang si Kaito. Hindi niya talaga maintindihan ang mga kapatid niya
Ni isa sa tatlo ay walang gusto na may kasal kay Kaito Mackenzie. Pero kapag naririnig nila ang pangalan ng binata, agad naman silang nabubuhayan at nagmamadaling makita ito. Pakisabi naman po saglit lang at ayusin ko lang po ang mga dadalhin ko para sa lola ni Akiro. Sagot niya sa katulong na tumango naman sa kanya at umalis na. Ang gwapo talaga ni Kaito. Sayang lang at ipinanganak siyang mahirap kaya hindi ko siya mapiling pakasalan. Narinig ni Cory na sabi ni Abigail sa mga kapatid. Kaya nga kung saan na lang ay mayaman siya. Tiyak akong pinag-aagaw na natin siya ngayon. Sabi naman ni Zari na napahalakhak. Oo nga, kasong balita ko kapag naging mag-asawa na raw sila Cory. Sa lumang bahay ni Papa na tinago sa beach sila titira. Hindi na lang siya magiging tagapag-alaga ng mga kabayo sa rancho kundi magiging isang mangingisda na lang. Sabi naman ni Alana sa nangiinsulto na tono. Nang matapos si Cory sa pag-aayos ng madadalhin niya para sa lola ni Akiro, lumabas na siya ng mansyon. Doon, naabutan niya si Kaito Mackenzie na nakatayo sa tabi ng puti nitong kabayo at nakatanaw sa malayo. Nang maramdaman ng binatang presensya niya, bumaling ito sa kanya. Aalis na ba tayo, senyorita? Tanong nito. Tumango si Cory at lumapit na dito. Kinuha naman sa kanya ni Kaito ang dala-dala niya at sinabit sa saddle na nasa likod ng kabayo nito. Ikaw na lang sumakay sa kanya, senyorita. Malapit lang naman ang bahay ng maglola kaya maglalakad na lang ako. Ha? No. Ako na lang ang maglalakad. Sabi ni Cory. Mapapagod ka, senyorita. At ayaw niya naman makipagmatigasan sa binata kaya pumayag na si Cory na siya na lamang sumakay sa kabayo at ito ang maglalakad habang hawak-hawak ang tali ng kabayo. Kaito, pwede ba ako magtanong? Sabi niya sa binata na nasa unahan. Opo, senyorita. Totoo bang usapan sa mansyon na kapag kinasal na tayo, sa lumang bahay namin tinago sa beach na tayo titira? Opo, senyorita. Iyon po ang gusto ni Doña Quintisa. Sagot ni Kaito, kaya napangiti si Cory. Gustong gusto niya kasi talagang bahay nila doon sa Tinago Beach. Ang kaso ay, bihira lang siya payagan ng lola niya na doon manirahan. Kung ganun ay, tiyak akong magiging masayang pagtira natin doon. Bagaman luma ng bahay doon ay, maganda naman ang tanawin doon, lalo ng asul na dagat. Narating nila ang bahay ni na Akiro at magiliw silang sinalubong ng bata kasamang lola nito na sorbang tanda na at halos hirap ng makalakad. Naawa si Cory sa kalagayan ni lola ni Akiro, lalo na't bukod sa matanda na, may sakit pa ito. Ang hiling ko lang sa iyong mapapangasawa. Kapag wala na ako, siya na lang mag-alaga kay Akiro. Wala naman kasi akong pamilya dito sa Tinago. Lahat sila'y nasa malayo kaya hindi ko na ibibilin sa kanila si Akiro. Nanghina na sabi sa kanya ng lola ni Akiro. Walang problema yun, lola. Kami po ni Kaitong mag-aalaga sa kanya. Sagot niya kaya napangiti ang matanda na para bang natutuwa ito sa narinig. Nako, tunay nga talagang sabi-sabi ng ibang tao na ikaw ang pinakamabait sa inyong magkakapatid. Wika nito kaya napangiti rin siya. Makalipas ang isang buwan, ikinasal na sila Kaito. Simple lamang ang kanilang kasal dahil ayaw din ni Cory ng sobrang ingranding seremonya. Ayaw niyang gumastos ng malaki ang lola niya para sa kanila. Tulad ng napag-usapan ni Kaito at Doña Quintisa. Sa Tinago Beach na silang maninirahan bilang mag-asawa. Pero bibisita pa rin si Kaito sa hacienda para magtrabaho doon at para na rin sa maglola. Pasensya na kung wala akong maganda at malaking bahay kung saan tayo pwedeng manirahan, senyorita. Sabi sa kanya ni Kaito habang nagpapasok sila ng mga gamit nila sa lumang ancestral house ng mga Castañeda. Ayos lang, maganda naman ang ancestral house na ito. Kailangan lang natin ayusin ng konti at linisin kasi maraming mga alikabok. Sagot niya. Nang matapos nilang ipasok sa loob ng ancestral house ang kanilang mga gamit, tiningnan ni Cory ang buong bahay. Magandang ancestral house, ngunit dahil sa matagal nang walang nakatira,
at napabayaan na rin. Naluma ng ilang bahagi, may anay at puno ng alikabukang ilan sa mga gamit. Sa unang araw nila, sa ancestral house, naglinis lang silang mag-asawa sa buong bahay. Nahiya kasi si Cory na humingi ng tulong sa mga kasambahay sa mansyon para linisin ang bahay, lalo pat hindi na siya nakatira doon. Kaya't kahit mahirap at maraming gawain, nagtyaga silang maglinis, ngunit dahil nga sa malaki ang ancestral house, hindi nila natapos na linisin ang bahay ng isang araw lang at pareha silang pagod na pagod pagsapit ng gabi. "Tulog ka na ba, Kaito?" Tanong niya sa asawa na nakahiga sa kanyang tabi. Hindi sumagot si Kaito, kaya bahagya siyang bumangon para makita ang mukha ng asawa. Nakita niya na himbing na pala ito sa tulog, kaya hindi na siya sinagot. Bumalik siya sa pagkakahiga sa tabi nito. At di nagtagalay, dinalaw rin siya ng antok. Siguro dahil na rin sa labis na pagod, kaya't hindi na siya nagising kahit na iyon ang unang pagkakataon na natulog siya sa isang silid kasamang isang lalaki. At higit pa, sa isang kama. Pakiramdam niya ay kakaibang gabing iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagod ay nanaig at tinangay siya sa malalim na tulog. Samantalang hindi nagtagalay, minulat ni Kaito ang mga mata niya. Tiningnan ng asawa sa kanyang tabi at inayos siya ang pagkakakumot nito bago siya bumaba sa kama at lumabas ng kwarto. Nagtungo siya sa labas ng ancestral house at may kung sinong tinawagan. "Jace, pwede ka bang mag-send ng pera sa bank account ko?" Sabi ni Kaito sa kausap. "Sige po sir, 10 milyon po ba ulit ang isasend ko sa inyo?" Tanong naman ng nasa kabilang linya. "No, that's a lot. Kailangan ko lang ng mga 100,000. Bibili lang ako ng bangka na gagamitin ko para mangisda." "Mangisda, sir?" Nagtataka na sambit ang nasa kabilang linya. "Yes, mangingisda na ako." "Hindi ka na po nag-aalaga ng mga kabayo?" Nagtataka pa rin ang tanong ng nasa kabilang linya. "Nag-aalaga pa rin pero kailangan ko ng extra income para sa aming mag-asawa." Tumangong nasa kabilang linya na naunawaan kung bakit yung ginagawa ng boss niya. "Ayaw po bang magpadala ako ng malaking halaga sa inyo?" "Hindi na kailangan. Ayaw kong isipin ni Dad na masyado na naman akong umaasa sa yaman niya." Matapos matanggap ni Kaito ang hinihingi niyang halaga, bumalik na siya sa loob ng mansyon at nagulat nang makita ang asawa niyang antok na antok pang bumaba sa hagdanan. "Senyorita, bakit bumaba ka?" "Nagising akong wala ka sa tabi ko. Akala ko may kung anong nangyari. Ayos ka lang ba?" Inaantok pa rin na tanong nito sa kanya. Lumapit si Kaito sa kanyang asawa. "Ayos lang ako, senyorita. Nauhaw lang ko kaya ako bumaba." Bumalik na tayo sa taas. Hinawakan niyang balikat ng asawa at sinamahan pa ito pabalik sa kanilang kwarto. Natulog muli si Cory habang si Kaito ay nanatiling gising at pinagmamasdan ng asawa na mahimbing na natutulog. Inabot ni Kaito ang kamay ni Cory. "Kapag napatunayan ko na, ipaparanas ko sa iyo ang magandang buhay. Sa ngayon, may mga bagay pa akong gustong patunayan." Samantalang sa malapalasyong mansyon ng mga Mackenzie na matatagpuan sa Scotland, pinapakinggan ni Lord Zegler Mackenzie ang boses ng kanyang anak mula sa naka-loudspeaker na cellphone ng assistant na nag-iisang anak niyang si Kaito Mackenzie, na kasalukuyang nasa Pilipinas para maranasan ang buhay ng isang mahirap. "Ano bang plano ng boss mo, Jace? Balak niya na bang sa Pilipinas na tumira habang buhay kasama ang kanyang asawa? O may balak pa siyang bumalik dito sa Scotland?" Ang may bahid ng inis na tanong ni Lord Zegler gamit ang wikang Ingles. "Tingin ko ay may plano pa naman po si Sir Kaito, Lord Zegler. Ngunit ang alam ko po ay di pa sa ngayon." Tugon ni Jace at bumaling sa butler ni Kaito Mackenzie na tahimik lamang na nakikinig. "Hindi ko talaga maintindihan niyang boss mo kung bakit pinapahirapan niya ang kanyang sarili." May bahid pa rin ng inis na sabi ni Lord Zegler. "Gusto niya pong patunayan na hindi lang pera ang habol ng apo ng Kastanyada sa kanya, sir.
Ayaw niya raw pong matulad sa inyo at ng mga naging ex-wife niyo. Tugon ni Jace. Napabuntong hininga si Lord Zegler. Kung sakaling mapatunayan niya na pera lamang ang habol sa kanya ng asawa niya ngayon, then pwede niya naman ito iwan agad. Hindi na problemang bagay na yon ngayon. Base po sa tagal ng pagkakakilala ko kay Sir Kaito, siya pong tipo ng tao na kapag may minamahal at iniharap sa altar ang gusto niya ay ito na rin makasama niya habang buhay. Paliwanag ni Jace. Totoo pong sinabi ni Jace. Lord, hindi po tulad ng mga pinsan niya, si Sir Kaito. Sabi naman ni Fiji, ang butler ni Kaito na ilang taon na rin walang pinagsisilbihan. Tama po si Fiji, sir. Ibang-iba po talaga si Sir Kaito sa mga pinsan niyang halos buwan-buwan nilang nagpapalit ng babae. Saka gusto niya pong mapatunayan sa inyo na kayang-kaya niya pong mabuhay kahit wala ng kayamanan ng iyong pamilya. Hindi po tulad ng sinabi niyo sa kanya. Inabot ni Lord Zegler ang baso ng alak na nasa coffee table, sabay sabi, I know, I made a mistake. May mga bagay akong di magandang nasabi sa kanya noon. But this stupid act is bullshit. Hindi niya kailangan na pahirapan ang kanyang sarili para lang may mapatunayan siya sa akin. Alam ko pong alam niyo rin ang ugali ni Sir Kaito. Ano mang sabihin niyo sa kanya, ay dinidibdib niya talaga. Sabi ni Fiji, ang butler na nag-alaga kay Kaito mula pagkabata. Isa pa, hindi po ba't ang ginawa niya ngayon ay isang patunay na kailangan pa rin kayo ng anak niyo? Matapos ang isang taon na walang balita sa kanya, tumawag siya kay Jace para manghingi ng pera. Oo nga, pero kay Jace pa rin siya tumawag at hindi sa akin na kanyang ama. Wika ni Lord Zegler, Mackenzie, sa halata naman na nagtatampong boses. Lord Mackenzie, ayoko sana nasabihin sa iyo ito, pero kayo pong may kasalanan kay Kaito. Kaya hindi ba ikaw ang dapat humingi ng tawad sa kanya? Sabi ni Fiji. Umiling si Lord Zegler bago namatay ang kanyang asawa, ang ina ni Kaito Mackenzie. Nung 5 taong gulang pa lang si Kaito, ay nangako si Lord Zegler na hayaan niyang gawin ito ang lahat na gusto nito sa buhay at hindi niya ito pakikialaman. Pareho nilang naranasan ang pakiramdam ng pagiging kontrolado at paggawa lamang ng kung ano ang gusto ng kanilang mga magulang at pagsunod sa batas ng palasyo, lalo na't bahagi pa rin sila ng royalty sa UK. Kaya nga kahit gustong-gusto na ni Lord Zegler, Mackenzie, napakialaman ang lahat ng desisyon ng nag-iisang anak. Pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil sa pangako niya sa namayapang asawa na bibigyan niya ng kalayaan ng kanilang anak. Bibigyan ko siya ng 1 pang taon. Gusto kong makita kung anong nais siyang patunayan sa akin. Pero kapag lumipas ang 1 taon at wala pa rin siyang balak na bumalik dito sa palasyo, ako na mismong pupunta sa Pilipinas at sa pilitan kong pababalikin siya dito kasama ang kanyang asawa. Samantalang sa Tinago Beach, naging maayos at masaya ang pagsasama nila ni Cory at Kaito. Kahit na hindi ganun kasagana ang kanilang buhay, masaya si Cory sa piling ng kanyang asawa na naging mabuting katuwang sa kanya. Maliban sa pagtatrabaho sa hacienda, nangingisda rin si Kaito gamit ang sariling bangkang binili nito mula sa mga ipon nito sa pagtatrabaho sa rancho. Si Kaito naghahanap buhay para sa kanilang mag-asawa habang siya naman ay nananatili sa bahay at ginagawa ang kanyang matungkulin bilang bagong kasal. Balita namin ay malapit na rin ikasal ang bunso mong kapatid na si Zari, Cory. Totoo ba yun? Tanong ni Claudia kay Cory habang nasa isang kubo sila kasamang iba pa nilang mga amiga. Oo, ang pagkakaalam ko ay sa sunod na taon na ang kanilang magiging kasal. Sagot niya. 1 buwan lamang matapos nilang ikasal ni Kaito, sunod-sunod ding ikinasal ang mga kapatid niya. Ayon na rin sa kagustuhan ng kanilang lola na si Doña Quintisa. Si Abigail ay ikinasal sa mayaman nitong nobyo at naging stepmother ng 2 anak ng asawa nito. Si Alana naman ay ikinasal din 2 buwan lang matapos ang kasal ni Abigail at naging stepmother rin dahil ang nobyo nito na ngayon ay asawa na rin ito ay may lihim na anak na, samantalang si Zari ay sa susunod na taon pang nakatakdang magpapakasal. Mabuti na lang at sa sunod na taon pang kasal ni Zari
Sobrang malas din kasi ang ginawa ng mga kapatid mo na nagpakasal sila sa parehang taon na ikinasal kayo ni Kaito. Sabi ni Gina. Hindi naman siguro malas ang ganon. Sagot ni Cory. Nako, pamahiin yan ng mga matatanda dito sa atin. Pero kapag siguro katulad yung mga mayaman ay di naniniwala sa ganyan. Mag-4 na buwan na rin silang mag-asawa ni Kaito at sa totoo lang ay naging masaya siya sa piling nito. Pero nitong mga nagdaang araw ay para silang nag-aalala dahil nanghihina ng lola ni Akiro. At kahit ang gusto sana nilang mag-asawa na isama nilang sa bahay nila ang maglola para mas mabantayan nila ito ay ayon ng lola ni Akiro. Ang gusto ay manatili lamang sa bahay nito dahil doon din daw namatay ang asawa nito kung kaya ayaw nito na lumayo roon. Cory, andyan ang asawa mo. Tumanaw si Cory sa laot at napangiti nang makita ang bangka ni Kaito na papalapit. Agad siyang tumayo na para bang puno ng pananabik upang salubungin ang kanyang asawa. Isang bagay na nakasanayan niya nang gawin sa tuwing uuwi si Kaito mula sa pangingisda. Hi. Masayang bati ni Cory kay Kaito nang bumaba na ito mula sa bangka. Wala itong suot na pangitaas kaya hindi naiwasan ni Cory na mapansin ang matipuno nitong pangangatawan na banat mula sa pagtatrabaho sa dagat at rancho. Nag-iinit ang kanyang mga pisngi ngunit hindi niya maalis ang ngiti sa kanyang labi habang pinagmamasdan ng kanyang asawang palapit sa kanya. Hi. Tugon ni Kaito. Sabay ngiti kay Cory bago ito naglakad palapit. Kanina ka pa ba naghintay dito? Hindi naman. Tumutulong ako kay Gina na gumawa ng bagoong. Tinanaw din ni Kaito ang kubo kung saan nagtipon ng kanyang mga kaibigan. Nakita nila ang mga ito na masayang kumakaway sa kanilang dalawa. May mga ngiti sa labi. Napangiti rin si Kaito at bahagyang kumaway pabalik. Nagugutom ka na ba? Iinit ko lang ang ulam na niluto ko. Tumango si Kaito. Sige, dadalhin ko lang roon sa tambakan ng mga isdang nahuli ko. Dali-daling bumalik si Cory sa malaking ancestral house upang initin ang ulam na niluto niya para sa kanilang dalawa. Saktong natapos siya sa paghahanda ng hapagkainan nang dumating si Kaito. Nang makita niyang basa pa ang suot nito, sinabi niya, "Mag-shower ka muna roon. Mabasa ka. Baka magkasakit ka." Isang bagay na gustong-gusto ni Cory na gawin ay ang pagsilbihan ng kanyang asawa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit tila ba natutuwa siya sa bawat pagkakataon na mag-alaga kay Kaito. Siguro dahil sa tuwing nakikita niyang pagod na pagod si Kaito mula sa walang tigil na pagtatrabaho. Pakiramdam niya ay kahit papaano ay napapawi ang pagod nito sa pamamagitan ng kanyang pag-aalaga. Kamusta ang araw mo? Napagod ka ba sa tulong ng mga kaibigan mo na gumawa ng bagoong? Tanong ni Kaito habang sabay silang kumakain. Nakagawian na nila na sa tuwing kumakain sila ay nagkukwentuhan silang dalawa. Pero madalas ay tinatanong ni Kaito kung kamusta ang araw niya o kung naiinip na siya sa tuwing mag-isa lang siya sa bahay. Hindi naman ako napagod dahil konti lang naman ang ginawa ko. Masaya ako sa pagkikipagkwentuhan kanina kay Gina. Tugon niya na ikinatango ni Kaito. Mabuti naman kung ganon. Ikaw, kamusta naman ang araw mo? Napagod ka ba sa laot? Tanong niya. Hindi rin. Nakapagpahinga naman ako sa tuwing hinihintay ko ang lambat. Sagot ni Kaito bago humigop ng sabaw ng sinigang na hipon. Siya nga pala, hindi ba nabanggit mo na gusto mong bumili ng bagong cover sa kama natin? Tanong nito at pagtango ang naging sagot niya. Kung ganun ay, sasamahan kita bukas na mamili. Sasamahan mo ako? Wala ka bang trabaho bukas? Bahagya siyang nabigla. Wala ko gaanong gagawin bukas kaya sasamahan kita mamili. At madadalaw din natin sa Akiro at ang lola niya. Kung kaya naman may ngiti sa mga labi na tabi silang natulog ni Kaito sa kanilang malapad at lumang kama. Matagal na rin kasi mula nang huli siyang sinamahan ni Kaito na mamili sa bayan. Palagi kasi itong abala sa trabaho sa rancho o kaya nasa laot. Kaya excited siya para bukas, lalo't dadalawin din nila si Akiro at ang lola nito.
Hinayaan siya ni Kaito na mamili ng kahit anong gusto niya roon sa Changi. Dahil sinabi nito na may sapat naman siyang pera para sa mga nais ni Cory. Kaya naman, enjoy na enjoy si Cory sa pamimili ng mga nais niyang bilhin na parang wala nang bukas. Sa sobrang saya at excitement niya, hindi niya napansin ang mga tingin ni Kaito na palihim siyang sinusundan habang namimili. Isang munting ngiti ang lumabas sa mga labi ni Kaito na nagmumula sa tuwa dahil sa simpleng kasiyahan ng kanyang asawa. Isa pa sa mga bagay na labis na gustuhan ni Cory sa kanyang asawa ay ang pagiging thoughtful nito sa kanya. Laging sinisiguro ni Kaito na napapasaya at maalagaan siya ng mabuti. Kaya kahit na hindi man sila kasing yaman ng mga kapatid niya, masasabi pa rin ni Cory na napakaswerte niya sa kanyang asawa. Hindi lamang masipag si Kaito, kundi mapagmahal at maalaga rin. Tuwing umuwi ito galing sa trabaho, lagi siyang may dala kahit na maliit na bagay para kay Cory. Pinaparamdam sa kanya na siyang pinakamahalagang tao sa buhay nito. Okay na siguro ito, sabi niya sa asawa nang matapos na siyang mamili ng mga gusto niyang bilhin na gamit para sa bahay. Sigurado ka? Oo, gusto ko nang pumunta at bumisita kay Akiro, kaya tama na ito, sabi niya. Tahimik na hinintay ni Cory si Kaito na matapos magbayad sa matabang tindera. Bumili rin sila ng pasalubong para kay Akiro at sa lola nito. Masaya silang sumakay ng tricycle papunta sa bahay ng maglola upang bisitahin sila. Ngunit ang dumating sila, naglaho agad ang ngiti sa kanilang mga labi nang makita nilang maraming tao sa bahay ng maglola at umiiyak na tumakbo sa kanila si Akiro. Isang masamang balitang sumalubong sa kanila. Pumanaw ng lola ni Akiro, kaya tuluyan na itong mag-isa sa buhay. Huwag kang mag-alala. Magmula ngayon ay kami na ng kuya Kaito mo ang mag-aalaga sa iyo, Akiro. Tulad ng pinangako namin sa lola mo noong nabubuhay pa siya. Ituturing ka namin na para bang sarili na naming anak. Iyon ang pangako ni Cory habang yumakap ng mahigpit si Akiro sa kanya. Maraming salamat po, Ate Cory. Sila ni Kaito ang nag-asikaso sa lahat mula sa lamay hanggang sa libing ng lola ni Akiro. Katulad ng ipinangako nila sa lola, kinupkup at inalagaan nilang bata. Itinuring siya na parang sarili nilang anak. Hindi naging madali para kay Akiro na makamove on sa lahat ng nangyari. Ngunit hindi nila ito sinukuan. Pinaparamdam nila kay Akiro na laging nasa tabi siya at kahit kailan ay hindi sila mawawala sa piling nito. Pakiramdam din ni Cory mula nang manirahan si Akiro sa bahay nila at itinuring nila ito na parang sarili nilang anak, ay mas lalo niyang nadama na parang isang buong pamilya talaga sila. Papa Kaito, ano pong dala niyo? Masaya na tanong ni Akiro nang makita si Kaito na naglalakad palapit. Tumakbo pa ito papunta kay Kaito na masaya naman na sinalubong ng mahigpit na yakap ang anak. Wow, Pai! Hiyaw ni Akiro nang makita kung ano ang dala ng ama. Pero bakit po ang dami ng binili niyong pie, Papa Kaito? Kasi narinig ko sa mga kapitbahay na nagustuhan niyo yan ng mama mo. Kaya bumili na ako ng marami para hindi na kayo mabitin. Iba-ibang flavor din ang binili ko, paliwanag ni Kaito. Si isip ni Cory habang nakatingin sa dala ni Kaito na pie. Mukhang hindi nila kayang ubusin dahil mga 10 boxes siguro yon. Kapag may nalaman si Kaito na nagustuhan nilang pagkain, bibili ito ng marami hanggang sa nagsawa na lamang sila. Pero siguro sadyang ganun talaga si Kaito, mag-care para sa kanila. Dumating ang araw ng death anniversary ng kanyang amang, si Sebastian Castañeda, kaya pumunta silang tatlo sa mansyon kung saan ay andun din ang iba pa nilang mga kamag-anak na nagmula sa malalayong lugar at bansa. At once a year lang kung pumunta sa Tinago at year sa tuwing death anniversary ng kanilang ama. Kaya't ang stepmother niya kasamang bago nitong pamilya ay dumating din. Siya na bang asawa mo, Cory? Tanong ng isa sa mga mapagmata niyang tiyahin na lumapit sa kanya. Nasa tabi niya si Kaito, nahawak ang kamay ni Akiro na tumingin sa paligid. Opo, auntie. Mabait na sagot ni Cory sa tiyahin na pinsan ng kanyang na mayapang ama. Pinasadahan nito ng tingin si Kaito mula ulo hanggang paa. Bakit naman ganyan?
sa inyong magkakapatid. Ikaw lang nakapag-asawa ng mahirap. Ang mga kapatid mo ay maayos naman ang buhay dahil mayaman ang mga naging asawa nila. Ngunit bakit ikaw ang mas pinili na magpakasal sa isang mahirap lang? Naglaho ang ngiti ni Cory dahil sa sinabi niyon ng tiya at mas lalo pang nagdilim ang ekspresyon ng kanyang mukha nang lumapit ang isa niyang pinsan at nagpasaring din sa kanila. Oo nga naman, Cory. Nag-expect kaming lahat na mayaman ng asawa mo. Katulad na lang ng mga naging asawa ng kapatid mo. Ngunit hindi namin inaasahan na ganito lang pala ang buhay na meron siya. Gusto ni Cory na magalit dahil sa kanilang mga sinasabi pero dahil death anniversary ng kanyang ama ngayon, ayaw niya ng gulo at ayaw niya rin na i-disrespect ang ama kung kaya'y mas pinili niyang magpasensya na lang muna. Pwede po bang wag na lang natin pag-usapan ng tungkol dito, Auntie? Death anniversary po ngayon ng aking ama kaya gusto ko sana na irespeto muna natin ang aking ama. Hinayaan na lang ni Cory ang mga tiyahin niya na walang alam, kundi ang manghusga. Humingi siya ng pasensya kay Kaito dahil sa mga sinabing yon ng tiyahin niya. At pinakilala niya rin ito at si Akiro sa mga medyo matino na lang na relatives. Pero talagang ayaw siyang lubayan ng mga mapangmata niyang mga kamag-anak. Dahil nang lumayo si Kaito at Akiro ay may lumapit na naman sa kanya na isa pang tita niya. Hay naku, Cory. Hindi pa huli ang lahat. Para kayong bata pa at total wala pa naman kayong anak. Ampun lang. Pwede ka pa humanap ng iba, yung katulad ng mga asawa ng kapatid mo. Mayaman at kayang-kaya mong ipagmalaki. Ang iyong asaway, kagwapuhan lamang. Ang meron pero wala namang bulsa. Pero katulad ng mga naunang sumubok ay, hindi niya rin ito pinatulan at mas pinili na magpasensya dahil death anniversary ngayon ng kanyang ama. Uminom siya ng juice nang marinig niyang matiyahin niyang kinakausap si Doña Quintisa na umiinom ng wine. Kasama ron ang mga nag-usap-usap ng mga kapatid niyang nilalait din siya at akala mo ay kung sino kung umasta. Quintesa naman, bakit ba hinayaan mo na magpakasal ang anak ni Sebastian sa isang mahirap lang? Sa kanilang apat na magkakapatid ay siya lamang minalas na naging asawa. Tingnan mo na lang ang suot nilang mag-asawa. Hindi kaaya-aya sa aking mga mata. Para bang kahit damit ay hindi man lang siya mabilhan ng asawa niya. Dismayado na tanong ng isa sa mga tiyahin niya sa Donya na halata rin sa mukha na hindi nagustuhan ng lahat ng mga naririnig. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang kababang tingin niyo sa asawa ni Cory. Ako mismong pumili sa kanya para sa anak ni Sebastian, kaya dapat niyo pa rin siyang respetohin. Sabi ni Donya. Iyon ang akin, Tisa. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit sa dami ng iba ay siyang dukha pang pinili mo para sa panganay na anak ni Sebastian. Oo nga't hindi mo siya tunay na apo, pero sa iyo pa rin siya lumaki. Nagbuntong hininga si Quintesa habang si Cory naman ay nagpapasalamat na hindi narinig ni Kaito ang lahat ng ito dahil kung hindi ay masasaktan din si Kaito dahil sa mga katagang lumalabas sa bibig ng matiyahin niya. Hindi para sa ikakasama ni Cory ang pasya kong ikasal silang dalawa. Ginawa ko yun para sa kanyang ikabubuti. Lalo pat alam ko na isang mabuting taong asawa niyang si Kaito. Paliwanag ni Doña Quintesa. Kung alam ko lang kung anong ikakabuti ng lahat ng ito para sa panganay ni Sebastian, lalo pat mahirap lang ang kanyang naging asawa. Sumaba din si Abigail. Nako, Auntie Lori, iyon nga pong dahilan namin kaya ayaw namin pumayag sa kagustuhan ni Lola noon na kami ipakasal kay Kaito dahil mahirap lang siya at walang-wala sa buhay. Kung kami man ang malas na ikinasal sa kanya, adi sanay, kaming nilalait at pinagtatawanan niyo ngayon. Napailing ang matandang si Lori. Hindi ko talaga maintindihan yung lola niyo kung bakit sa dami ng ibang lalaki na pwede niyang ipaasawa kay Cory ay ang dukhang yun pang napili niya. Siguro naisip ni Lola na wala na ibang lalaking papatol kay Cory, kaya si Kaito na lang ang pinilit niyang ipakasal sa kanya. Humahalakhak na sabi ni Alana. Hay, naawa lang talaga ako riyan sa atin niyo. Sa buhay niya ngayon, kasamang asawa niya, at talagang nakuha pa nilang mag-ampun kahit pa naghirap na sila sa buhay. Nagsalita naman ng isa pa nilang tiyahin na kanina pa nakikinig sa usapan. Ano ka ba, Lori? Hayaan na lang natin sila. Mukha namang masaya si Cory sa buhay niya, kasamang asawa niya, at ang ampun nila.
Ang akala ni Cory ay makakaya niya pa na magpasensya hanggang sa makauwi sila sa kanilang bahay. Ngunit tila naubos ang natitira sa pasensya niya nang makita niya ang mga stepchildren ng kapatid niya na itinulak si Akiro na gusto lamang na sana makipaglaro sa mga ito. Dahil sa lakas ng pagkakatulak ng isang bata kay Akiro ay naupo ito sa lupa at agad din nangilid ang maluwas sa mga mata. Ano ba? Don't play with us nga? Hindi mo ba naintindihan yun? Stupid shit. You're just poor tapos lalapit ka sa amin. As if we want to play with a poor one, like you. Ang maarting sabi ng isa sa tatlong bata. Pero gusto ko lang sana na makipaglaro sa inyo. Sabi kasi ni Mama Cory ay pwede naman daw akong makipaglaro sa inyo. Naiyak na dahilan ni Akiro. And you believe your stupid mom? Hindi mo ba alam na ayaw namin na makipaglaro sa mga poor one, like you? And your stupid parents? What if may dirt ka from lupa tapos lalapit ka sa amin? Hindi na talaga nakapagtimpi si Cory dahil ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang sinasaktan si Akiro lalo pat hanggang ngayon ay hindi pa rin totally nakakamove on si Akiro sa pagkawala ng lola nito. Sa labis na inisay, lumapit si Cory sa mga bata at tinulungan niya si Akiro na makatayo. Galit na dinuri ni Cory ang mga bata. Kayo, sumusobra na kayong mga bata kayo ha? Akala niyo porket mayaman kayo ay kung sino na kayo. Kanyang asal bang itinuro sa inyo ng mga magulang niyo? But your sister is our mother. Kaya ganyan ba kasamang itinuro niya sa inyo? At wala kayong tamang asal ha? Mayas ang naging pagpapalaki sa aming magkakapatid. Hindi katulad niyo na walang mga modo. Paggalit na sabi niya sa mga ito. Kernot walang modo. Ayaw lang namin na makipaglaro sa anak mong poor. Mga wala talaga kayong modo. Hindi ko mawari kung anong klase ang naging pagpapalaki sa inyo at naging ganyan ang maugali nyo. Galit na sabi ni Cory. Ngunit bigla na lamang nagsiiyakan ng tatlong bata. Kaya naagaw ang mga ito ang atensyon ng lahat ng taong naroon, pati na rin ang atensyon ng mga ama ng tatlo. Si Abigail at Alana na stepmother ng mga batang ito ay agad na lumapit sa kanila. At sa halip na alamin kung ano munang tunay na dahilan ay kinampihan na nito ang mga anak-anakan. Umiyak na nagsumbong ang mga batang babae kay Abigail. Mami, pinagalitan niyo po kami kahit naglalaro lang po kami dito. At tinawag niyo rin po kaming bad kids just because ayaw po namin na makipaglaro sa anak niya kasi poor po ang anak niya. Sabi niya po ay hindi raw po kami pinalaki ng maayos ni Daddy. Mami, sa kabali raw po kami. Wala raw po kaming modo at dapat daw po ay hindi na kami pumunta dito kasi hindi naman daw po kami taga rito at hindi rin po kami member ng family na ito. Iyak ng iyak ang batang babae na para bang may katotohanan ng lahat ng mga sinasabi nito. Napaawang na lamang ang labi ni Cory dahil sa kasinungalingan ng batang ito at sa buong buhay niya ay ngayon lang talaga siya naggalit ng ganito sa isang bata. Kung pwede lang talaga ay tatanggalin niyang bungi-bungi ngipin ng bata nang sa ganun ay matuto ito na magsabi ng totoo. Ang mga may pagkatanga niya ng mga kapatid ay agad na naniwala sa lahat ng iyon. Sinabihan mo talaga ng ganyan ang anak ko, Cory? Baliw ka na ba? Sinikap ni Cory na panatilihing kalmado ang kanyang sarili. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi niya. Oo, na pinagalitan ko sila. Pero dahil sa itinulak nilang anak ko, na gusto lang sanay makipaglaro sa kanila. Ngunit hindi pa rin niniwala ang bruhan niyang kapatid sa kanya. Talagang anak ko pang pagmumukhain mong sinungaling ngayon? Ganyan na ba talagang napapala ng walang makain? At inggit dahil nakapag-asawa ng isang mahirap lang? At pating isang batay, dinadamay? Pwes, kung wala na kayong makain yung mahirap mong asawa, edi sana nangalakal na lang kayo at hindi na kayo nanghasik ng lagim dito. Pati inosente kong anak ay, dinadamay mo pa. Hindi ka malang ba nahiya? At tuluyan na siyang hindi nakapagtimpi. Nahuli na lang ni Cory na lumipad ang isang kamay niya sa mukha ni Abigail na nagdulot ng malutong na tunog kaya napasinghap ang lahat ng tao. Bawiin mong lahat ng sinabi mo ngayon, Abigail. Napahawak si Abigail sa mukha kung saan niya ito sinampal at kitang-kita sa mga mata nito ang pagkabigla. Iyon kasing kaunang-unahang beses na nagalit si Cory. Bakit ko naman gagawin yun, Cory? Totoo naman ang lahat ng sinabi ko. Totoo rin naman ang sabi ng anak ko na mahirap lang kayo.
At talaga namang sobrang nakakahiya na makipaglaro ang anak ko sa isang kagaya nyo. Nakakadiri rin kayo kaya mas lalong di ko papayagan ng anak ko na makipaglaro sa isang kagaya nyo. Kaya kung ako sa iyo ay, ikaw ang humingi ng tawad dito sa anak ko. At huwag kayong magpapakita ulit dito. Ngunit muli lamang tumama ang palad niya sa makapal na pagmumukha ni Abigail. At ang dalawa niya pang kapatid ay wala na lamang nagawa, kundi ang tumayo at matulala dahil sa labis na pagkabigla. Ouch! How dare you, Cory! Galit na tinuro niya si Abigail. Wala kang karapatan na pagsalitaan kami ng ganyan. Lalo pa sa harapan ng anak ko, Abigail. Oo, mahirap lang kaming pamilya. Pero hindi ko kinakaya ang bagay na yon. Masyado kang mapagmataas. Akala mo kung sino ka na. Tandaan mo, darating din ang araw na mawawala ang tayong ng lipad mo. Babagsak ka rin sa lupa at ako naman ang tatawa sa iyo. Napangisi si Abigail. Bakit ba, Cory? Masakit bang sampal ang katotohanan na mahirap lang kayo at ni isa sa inyong tatlo ay walang may kayang i-afford kahit isa man lang sa mga gamit na narito? Si Kaito, nakararating lang dahil inutus-utusan lamang ito ng mga matatanda doon na kumuha ng mainumin, ay nabigla sa naabutan. Kaagad siyang lumapit kay Cory at Akiro at sinubukang iwasan ng asawa. Sa pakipag-away, huli na nang bumalik si Doña Gentisa, ngunit agad nitong pinigilan ang kanilang pag-alis. I'm so disappointed, Gentisa. Hindi ko alam na hayaan mo na mangyari ito. Malamig na sabi ni Kaito sa Doña na napatungo na lamang. I'm sorry about that, Kaito. Hayaan mo at pagsasabihan kong mga apo ko. Inilayo ni Kaito ang kanyang asawa at Akiro mula sa lugar na yon bago pa man mas lalong magkagulo at masaktan pa lalong dalawa. Si Doña Gentisa naman ay galit na pinagalitan ng mga apo. Hindi makapaniwala na nagsalita si Abigail na namumula ang pisngi dahil sa magkabilang sampal na natanggap mula kay Cory. Lola, ano bang nangyayari sa inyo? Bakit ba patuloy niyo pa rin pinagtatanggol ang hampas lupang Kaito niyon? Totoo naman ang lahat ng aming sinabi, hindi ba? Talaga namang dukha lamang ang napangasawa ni Cory. At hindi nga namin maintindihan kung paano pa sila nakakakain sa isang buong araw. Malalim na nagbuntong hiningang Donya. Hindi niyo alam kung anong sinasabi niyo, Abigail. Kapag nalaman niyong totoo ay tiyak akong pagsisihan niyong lahat ng ito. What the hell are you even talking about, Lola? Nahaw ka na ba sa kabaliwan ng apo mo? Si Alina naman na naiinis. Samantalang halos hindi na makontrol ni Kaito ang galit na nararamdaman dahil sa sinapit ng kanyang asawa at ni Akiro sa sariling pamilya nito. Sinikap niya na huwag siya masyadong lamunin ng galit dahil alam niya na kailangan siya ngayon ng dalawa. Alam niyo, Papa Kaito, ang sabi po nila nakakadiri raw po kami ni Mama. Kasi po mahirap lang daw po kami. Tapos bigla po nila akong tinulak. Tapos yung pangit na nanay nung nagtulak sa akin ay agad po na kumampiron sa tiyanak niyang anak. Hindi po ba dapat alamin niya po muna kung anong totoo? Tanong ni Kaito habang naglalakad sila tungo sa sasakyan at nang makauwi na sila sa Tinago Beach. Oo anak, kailangan muna alamin ang totoo bago kumampi, sabi ni Kaito. Ang sama po pala ng mga ugali nila. Pati po si Mama ay pinahaya po nila. Ganun po ba talaga kapag mayayaman? Kapag mayaman po ba ang tao, akala po nila ay kung sino na sila? At kayang-kaya na po nila tayong maliitin porket mahirap lang po tayo? Maririnig sa boses ni Akiro ang galit dahil sa nangyari. Alam mo, Mama Cory, ang galing po ng ginawa niyo kanina. Tama lang po na sinampal niyo po yung pangit na babae kasi ang sama po ng ugali niya. Ang sabi po kasi sa akin noon ni Lolay, matuto raw po tayong lumaban at wala raw pong ni isa sa mga tao sa mundong ito ang may karapatan na manghamak ng kapwa dahil sa mata raw po ng Diyos ay pantay-pantay lang daw po tayong lahat. Kaya mapahirap at mayaman man ay dapat walang hamakan. Huminga ng malalim si Kaito. Pasensya na kung kailangan niyong maranasan ang lahat ng yun kanina. Pangakong hindi na ulit maulit ang nangyaring ito. Tumingin sa kanya si Cory, sa kabahagya rin nitong ngumiti. Ayos lang yun. Huwag mo rin sisihin ang sarili mo. Kasi wala kang kasalanan. Ganun talaga ang ugali ng mga kapatid ko. Kaya hindi na bago sa akin yun.
Ngunit sa isip ni Kaito, kasalanan niyang lahat ng nangyari. Kung siguro una pa lang ay pinaalam na nila sa lahat ang totoo, baka hindi mararanasan ng kanyang mag-ina ang naranasan nila kanina. Subalit tanging siya at si Doña Quintesa lamang ang may alam ng katotohanan. Anong ibig mong sabihin? Garalgal ang boses na tanong ni Quintesa sa kausap sa kabilang linya. Tumawag po kaninang assistant ng misteryosong Ford at nagpaplano na po sila na i-withdraw ang lahat ng mga investment nila sa kumpanya. Desisyon raw po ito ng mysterious CEO. Binibigyan niya lang daw po nila kayo ng 1 linggo para maayos ang lahat ng ito at di nila i-withdraw ang lahat ng investment nila. Dahan-dahan naman na napaupo si Doña Quintesa sa kanyang office chair dahil sa sinabi ng pinagkakatiwalaan niyang tao para i-manage ang kumpanya nito. Alam ni Doña Quintesa na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa nangyari noong araw ng death anniversary ni Sebastian Castañeda at ang taong nasa likod dito ay walang iba kundi si Kaito Ford Mackenzie, ang may-ari ng kumpanya na may malaking share sa kumpanya na pag-aari ni Sebastian Castañeda. Nakasalukuyang minamanage na Quintesa Narvaez dahil si Quintesa ang pinagkakatiwalaan ng 4 niyang apo. Sa bagay na ito, sabihin niyo sa kanilang gagawan ko agad ng paraan nito at makipag-ugnayan din ako sa CEO para maklear ang tungkol dito. Ngunit dahil sa matanda na rin si Doña Quintesa at dagdagan pa ng katigasan ng ulo ng 3 nitong apo, nagkaroon ng sakit ang Doña at kailangan dalhin sa Amerika para mas maagapan ang sakit nito. Samantalang, plinano naman ni Kaito na sabihin sa kanyang asawa at anak ang tunay niyang pagkatao. Inaayos niya lang ang lahat dahil ayaw niya ng panibagong gulo. Ngunit bakit nung handa na siya na sabihin ang lahat? Bakit nung willing na siya na i-reveal ang tunay niyang pagkatao ay saka naman nangyari ang lahat ng ito? Saka naman nagkaroon ng malaking dagok sa kanilang buhay na di agad nila magawa na lampasan. Alam niyo ba kung nasan si Kaito? Umalis siya kagabi para magpalaot pero biglang lumabas ang ulan at hangin. Until now, hindi pa rin siya nakakabalik. Puno ng pag-aalala na tanong ni Cory sa mga bagong dating ng mga mangingisda. Buong gabi siyang walang tulog dahil sa labis na pag-aalala at ganoon din si Akiro na naiiyak na. Kagabi kasi bago umalis si Kaito ay maayos naman ang panahon pero bigla na lang yung sumama. Bumusang malakas na ulan, lumakas ang hangin at hanggang ngayon ay wala pa rin Kaito na bumabalik. Lumapit sa kanila ni Akiro ang isang mangingisda na sa hitsura pa lang ay para bang hindi magandang nangyari. Masamang balita, Senyorita Cory. Tumaob daw ang bangka ng iyong asawa dahil sa malakas na alon. Hanggang ngayon ay di pa rin siya natagpuan. Ano? Nanlumo si Cory dahil sa balitang yon. Si Akiro naman ay mas lalong naiyak. Parang awa niyo na. Gawin niyong lahat para mahanap siya. Tumangong lalaki. Huwag kang mag-alala, Senyorita. Nagtutulong-tulong ng mga mangingisda para mas mapabilis ang paghanap sa kanya. May mga rescue team na rin ang naglalayag para mahanap siya. Nasa tabing dagat lamang sila ni Akiro at naghihintay na may dumating na bangka. Umaasa na sakay na nun si Kaito. Habang patagal ng padagal ang paghihintay nila, mas lalo lamang siyang kinakabahan at kung ano-ano na ang kanyang mga naiisip. Ayos lang po kaya si Papa Kaito, Mama Cory? Natatakot din na tanong sa kanya ni Akiro na hawak ang kanyang kamay at nakatanaw sa malawak na karagatan na malakas pa rin ang hampas ng alon. Bumaba ang tingin ni Cory sa kanyang anak at kahit siya pa'y labis din na nag-aalala, sumagot siya para paggaanin ang loob nito. Oo naman, huwag kang mag-alala. Alam ko na ayos lang ang papa mo. Ilang oras bang kanilang hinintay at sa wakas ay dumating ng mga rescuers para ibalita sa kanila kung anong resulta sa paghanap nila sa kanyang asawa. Natagpuan ng asawa mo, Mrs. Mackenzie. Sa mga rock formation namin siya natagpuan subalit dahil sa lakas ng alon kagabi, tumamang ulo niya sa mga matutulis na bato. Walang malay siya na nahanap ng rescuers at meron ding malaking sugat sa kanyang ulo. Kaagad silang nagtungo ni Akiro sa ospital kung saan dinala si Kaito at pagdating nila doon ay isang masamang balitang sinabi sa kanila ng doktor. Dahil daw sa labis na pinsala na natamo ni Kaito sa ulo, nauwi yun sa comatose at hindi malaman kung kailan ba ito magigising.
Marami din daw dugo ang nawala kay Kaito. Pero mabuti na lang at nakahanap sila ng kamatch nito ng dugo. Kaya nabigyan agad ng solusyon. Sunod-sunod ang mga problemang kinaharap nila, lalo na't nasa Amerika rin ang lola niya dahil sa sakit nito. Hindi na malaman ni Cory kung saan ba siya kukuha ng pera para sa pampapagamot ni Kaito, lalo pat wala naman silang sapat na ipon. Hindi mo pwedeng sabihin ang tungkol dyan kay Lola Cory. Nang dahil sa inyong mag-asawa, ay natake siya ng sakit niya sa puso. Kaya di nyo na pwedeng dagdagan ang pinagdaanan niya ngayon. Seryoso na sabi ni Abigail na siyang naabutan ni Cory sa Castañeda Mansion. Hay nako Cory, ganyan ang napapala ng masyadong mayabang. Tumatawa na sabi naman ni Alana. Anong nangyari? Diba? Sa'yo rin tumamang lahat ng mga sinabi mo kay ate noon? Hindi bang sabi mo ay babagsak siya? Look what happened. Ikaw nagmamakaawa ngayon dahil ang mahal mong asaway malapit nang mamatay. Wala nang alam na ibang paraan si Cory para makaipon siya ng sapat na pera para sa lahat ng bayarin nila sa hospital, lalo na't hindi naman niya pwedeng makuha ang mana niya dahil hindi pa yun ibinigay sa kanila ni Doña Quintesa. Kaya nga nang mag-suggest ang mga kapatid niya na tutulungan sila, kapalitay, maninilbihan siya sa kanila, ay pumayag na siya. Iyon ang paraan ng tanging magagawa niya. Ngunit masyado siyang pinapahirapan ng mga kapatid niya. Ginawa nila ang lahat para lamang ipamukha sa kanila ng anak niya na mahirap lang sila at kahit kailan ay hindi nila ito makaka-level. Pulit-ulit ang naging pamamahiya nito sa kanila na sa tuwing dumaraan sila ay minamata na sila ng mga tao dahil raw silang naghirap. Ayos ka lang po ba, Mama? Nag-aalala na tanong ni Akihiro sa kanya. Pawisan siya dahil sa dami ng mga pinag-uutos sa kanya ng mga kapatid niya na ang lahat ng mga gawain sa mansyon ay hindi na nila pinapagawa sa mga katulong at sa halipay sa kanya na lang lahat. Kahit ang makatulong sa mansyon na dati ay mataas ang respeto kay Cory ay nagibang tingin sa kanya at karamihan sa kanila ay dinidisrespect niya siya. Ayos lang ako anak, ikaw na lang munang magbantay sa papa kahit mo ha. Marami pa kasi akong kailangan gawin kaya sigurado akong hindi ako makapagbantay sa hospital ngayon. Bili niya kay Akihiro. Opo, ako na pong bahala sa pagbantay kay Papa. Mabait naman po ang mga nurse doon eh. Isang linggo nang lumipas ngunit nanatili na wala pa ring malay si Kaito. Wala ng araw na nadisgrasya si Kaito ay wala na siyang tigil sa pagtrabaho at sunod sa utos ng mga kapatid niya. Tuwang-tuwa naman ang tatlo na nakikita siyang nahihirapan. Dahil noon pa man ay malaki na talagang galit nila sa kanya. Mas mahal daw kasi ng kanilang ama ang kanyang ina. At kung hindi lamang dahil sa nilasing ng stepmother niya ang kanyang ama at ginawa ang lahat para masira ang pagsasama ng kanyang ama't ina, baka hindi pa nagpakasal ang kanyang ama sa stepmother niya. At dahil nga sa mas mahal daw ng kanilang ama ang ina ni Cory, iniisip ng tatlo na siyang paboritong anak ng kanilang ama. Ang pinakamaliit na lupain ang mapupunta sa inyo ng pamilya mo, Cory. Yun ang nakasulat sa will and testament ng ating ama. Maari mo nang makuha ang mana mo ngayon din. Pwedeng-pwede mo yun ibenta para magkapera kayo. Sabi ni Abigail na siya na ngayong hahati-hati sa mga mana nila. Dahil iyon daw ang utos ni Doña Quintesa na nasa Amerika pa rin at nagpapagaling. Sa totoo lang ay una pa lang inaasahan na ni Cory na malit lang ang mana na makukuha niya. Kaya hindi na siya nabigla. Nung una nga iniisip niya na wala siyang mana na makukuha dahil anak lamang siya ng kanilang ama sa una nitong asawa at hindi naman ikinasal ang mga magulang niya. Kaya kung tutuusin ay para pa rin siyang anak sa labas at ang mga kapatid niya ang tunay na may mga karapatan. Niintindihan ko. Maraming salamat pa rin. Sabi ni Cory, saka ngumiti sa kapatid niyang masaya sa lahat ng nakuha nila na party sa kanilang hasyenda. Hindi pa kabilang sa pinaghati-hatian nilang apat ang kumpanya ng kanilang ama na si Doña Quintesa ang namamahala. Kung ibebenta niyang party na nakuha niya ay makakatulong yon para makabawas sila sa bayarin, subalit iyon na lang ang natitirang alaala na iniwan sa kanya ng kanyang ama at ayaw niyang mawala yun sa kanya. Samantalang, sa kalagitnaan naman ng gabi ng isang malawak na silid sa House of Mackenzie, ay nagising si Lord Zegler Mackenzie mula sa mahimbing na tulog dahil sa isang masamang panaginip. Sa panaginip ni Lord Mackenzie ay nakikita nito ang nag-iisang anak na nalulunod at humihingi ng tulong. At base pa lamang doon ay alam na agad ni Lord Zegler
na may hindi magandang nangyari. Dali-dali na bumaba si Lord Segler at agad na hinanap ang cellphone. Sakto naman sa mga sandali na yon ay gising na din si Jace at nagtataka itong bakit para bang takot na takot si Lord Segler. "What happened, sir?" Nag-aalala na tanong ni Jace sa ama ng boss niya. "Give me my phone, Jace. I need to call my son. I need to know if he's okay." Nagpapanik pa rin sabi ni Lord Segler. "Why, sir? What's wrong? Why are you panicking?" Kunot noo at nagtataka na sabi ni Jace. "I had a dream about my son, Jace. Something terrible has happened to him, and I must see him immediately. I need to find out what happened to my son." Maybe it was father's instinct. Dahil nga sa hindi mapakali si Lord Segler at hindi rin makontak ni Jace ang boss niya, ay niisip nila na magpadala na lang ng tauhan sa Pilipinas para alamin ang kalagayan ni Kaito. At sa sumunod na araw ay agad sila nakatanggap ng balita na nagsasabi na may masama raw nangyari kay Kaito at ngayon nga ay nasa ospital ito at wala pa ring malay. Dahil doon ay agad na nagtungo si Lord Segler kasama ang mga bodyguards para puntahan ang anak at alamin kung anong nangyari dito. "Hindi ko na gusto ng trabaho mo, Cory," sabi ni Alana na may malamig na tono. "Kaya naisip ko na kalahati ng pera na kailangan mo ang ibibigay ko sa'yo. Total, may maliit ka namang bahagi sa Hacienda di Castañeda. Bakit hindi mo lang ibenta yan sa akin? Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng konting pera na magagamit mo para sa asawa mo." Sinang-ayunan nito ng dalawa niya pang kapatid na tumango-tango at ngumisi. Sang-ayon na sa panukala ni Alana. "Oo nga naman, Cory. Ano bang mas mahalaga sa'yo? Ang asawa mo o ang party mo sa Hacienda?" Tanong ni Zari na may bahid ng pangungutya sa boses. Napaisip si Cory ng ilang sandali. Bagaman mahalaga sa kanyang party niya sa Hacienda dahil iyon ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ama. Alam niyang mas mahalaga ang kalagayan ng kanyang asawa. Matagal na rin niyang pinag-isipan ito. At sa huli, nagpasya siyang ibenta na lang ang kanyang party kaysa lalo pang magipit sa pera. Ang totoo niya, Nay, napag-isipan ko na rin ang tungkol dito at napagpasyahan ko na. Ngunit bago pa man matapos ni Cory ang kanyang sasabihin, may biglang dumating na grupo ng mga tao. 3 lalaking nangunguna sa kanila. Ang lalaking nasa gitna ay isang banyagang medyo may katandaan na. Halatang may mataas na katayuan. Kasunod nilang maraming bodyguard at ang bawat isa ay nagmamasid sa paligid. "Where is my son? Where is Kaito?" Paistreyang tanong ng bagong dating na Ginoo. Sa itsura pa lamang ng Ginoo, matikas ang tindig, may maotoridad sa mga mata. Malinaw na hindi ito basta-bastang tao lang. Lumapit si Cory at hinarap ang matanda. Dag-alangan ng kanyang boses. "Sino po kayo, sir?" Tiningnan siya ng Ginoo mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri kung sino siya. "I am Sigler Mackenzie, Kaito Mackenzie's father." Sagot nito ng mariin. Nabigla siya sa sinabi nito dahil ang buong akala niya ay wala ng ama ni Kaito dahil natatandaan niya na yun ang sinabi nito nang magtanong siya. "I'm his wife." Tininang siyang mabuti ng Ginoo. Ganon din ang mga kapatid niya na natulala habang nakatingin sa Ginoo. "Where's my son? Is he okay?" Bago pa man siya makasagot ay dumating ng isa pang lalaki at kinausap ang ama ni Kaito. "Lord Segler, I just spoke to the doctor and he informed me that Sir Kaito is in a coma due to severe head injuries sustained when he struck the rocks." "What?" Halata sa boses ni Lord Segler ang labis na galit at pag-aalala. Tiningnan si Cory ng ama ni Kaito at nang mapunan nito ang takot at pag-aalala sa kanyang itsuray, nagsalita ulit ito sa mas mahinahon ng boses. "Don't worry, Cory. We'll take my son back to the Scotland so that our private doctors can look after him." Tumango si Cory. "Thank you so much, sir." Tumango lang din sa kanyang ama ni Kaito. Bago hinarap ang sa tingin ni Cory ay assistant nito. Ang maraming bodyguard ng ama ni Kaito ay tahimik lang na nakatayo at nag-aabang sa kung anong sunod na ipag-utos sa kanila. "Have the private plane prepared, Jace. Call all the bodyguards waiting outside to get ready and inform the pilot about Kaito's condition. Also,
Contact Mackenzie Hospital and tell them to prepare, as Kaito will be returning to Scotland immediately. Marina utos ni Lord Segler, Mackenzie. Yes, Lord Mackenzie. Sumunod sa utos ni Lord Mackenzie ang lalaki at agad may tinawagan. Si Akiro naman ay lumapit sa tabi ni Cory at humawak sa kanyang kamay, kaya ang atensyon ni Lord Segler ay nabaling sa bata. Who is he, Cory? Is he my grandson? At para bang sandaling nawala sa boses ni Lord Segler ang labis na pag-aalala. Kaito and I adopted him, sir. Sagot ni Cory na napatangong ama ni Kaito. Oh, that's good to hear. I didn't know I already had a grandson. Ngumiti si Lord Segler, nagbahagya bago ibinalik ang tingin sa kanya. Anyway, you and my grandson should be prepared as well. I'll take you to Scotland. My son wouldn't be happy when he wakes up and finds you're not by his side. He'll be worried, and he has suffered enough already. May inutusan pa si Lord Segler na isa pa sa mga assistant nito para raw ayusin ang papers ni Kaito bago ito mag-decide na puntahan si Kaito sa ICU. Subalit bago pa man makaalis ang ama ni Kaito ay bigla nang humarang ang mga kapatid niya sa harapan ni Lord Segler. What are you doing? Pagalit na tanong ni Lord Segler. Zari asked, We want to know who you really are and if you are truly Kaito's father. Who am I that I should introduce myself to? I am here only for my son, his wife, and child. Malamig na sagot ni Lord Segler at nilampasan na ang mga kapatid ni Cory para punta ng anak nitong nasa ICU. Nang matapos nang makipag-usap ang assistant ni Lord Segler, ay susunod na sana ito sa Ginoo. Ngunit ito namang hinarangan ng mga kapatid niya para ito naman ang tanungin ng kung ano-ano. Who are you? And is the old man from earlier really Kaito Mackenzie's father? Si Abigail ang matapang na nagtanong. Magalang na yumuko ang lalaki. My name is Henry, and I am Lord Segler Mackenzie's secretary. The old man you're referring to is the fifth cousin of the Prince of Wales, as well as the president and owner of the Mackenzie's empire, hospitals as well as hotels in Scotland. The person who left earlier to speak with the pilot and the bodyguard is Jace, Kaito Ford Mackenzie's personal assistant. The rest are the bodyguards of the Mackenzie family. Hindi lamang ang kapatid niya ang labis na nabigla dahil maging si Cory ay di na malaman kung anong nangyari at hindi rin siya makapaniwala sa lahat ng mga nalaman at narinig dahil paanong ang kanyang asawa ay amang Ginoo kanina na akalain mong bahagi ng royal family. Are you saying that Kaito Mackenzie is actually rich? Nautal pa na tanong ni Alana. She didn't know? Sabi naman ni Henry na para bang ang impormasyon na yon ang pinaka-obvious sa lahat, ngunit kahit si Cory na asawa ni Kaito ay walang kaalam-alam. Naroon ang mga kapatid niya at ang mga asawa nung pinasok si Kaito sa private plane na pag-aari ng ama nito para dalhin sa Scotland at doon na magpapagamot. Ang gusto ni Lord Segler at katabi nito sa upuan si Akiro, kahit pa di naman nagkakaintindihan ang dalawa. Dahil nga sa language barrier, hinayaan na lang din ni Cory dahil mukha namang gusto talaga ni Lord Segler na mapalapit kay Akiro. Samantalang hindi pa rin talaga siya makapaniwala. Parang nga siyang wala sa kanyang sarili habang nasa himpapawid sila at ilang beses niya kinurot ang sarili niya just to make sure na hindi niya lang panaginip ang lahat ng ito. At tunay nga na nangyayari ang lahat ng ito. Sa isang malaking hospital dinala si Kaito kung saan na mas mababantayan daw ng maayos ang kondisyon nito dahil magaling ang mga doktor na naroon. Ang hospital na ito ay pag-aari rin ng mga Mackenzie. Mama, talaga po bang kay Papa at Grandpa ang lahat ng ito? Hindi pa rin makapaniwala na tanong ni Akiro sa kanya. Hindi ko po kasi maintindihan ang sinasabi sa akin ni Grandpa kanina, kaya di ko po alam kung ano pong ibig niyang sabihin. Iyon ang sabi sa akin ni Lord Segler kanina, ngunit hindi rin ako sigurado. Tangi ang papa mo lang siyang makakasagot sa lahat ng tanong natin. Napansin ni Jace ang labis na pagtataka sa kanilang mga itsura, kaya lumapit ito sa kanila at ipinaliwanag ang lahat, pati na rin ang rason ni Kaito kung bakit ito nagpunta sa tinago at nabuhay ng payak. Matapos ipaliwanag ni Jace ang lahat sa kanila, saka lamang siya naniniwala. Samantalang sa mansyon sa Makastanyada ay nagkakagulo ng tatlong magkakapatid dahil sa lahat ng nangyari.
Ilang araw mula noon ay bumalik na sa bansa si Doña Quintesa na nagpumilit na makabalik agad matapos nitong malaman ang lahat na nangyari. Lola, alam mo bang lahat ng ito? Alam mo bang totoo na mayaman talaga si Kaito Mackenzie at nagpapanggap lamang siyang mahirap? Tanong ni Abigail sa Donya na nakaupo sa mahabang sofa. Oo, hindi mo lang ba kayo nagtataka kung bakit ganun ang kanyang itsura? Kung galing siya sa mayaman na pamilya? Naiba siya sa ating lahat kaya hindi na rin nakakagulat ang tungkol doon. Kayo lang naman itong hinuhusgahan agad siya kahit di nyo alam ang tunay niyang pagkatao. Kasual na sagot ng Donya. Bakit hindi nyo agad sinabi sa amin ang lahat ng ito, Lola? Naiinis na sabi ni Zari. Si Kaito Mackenzie ang may gusto na itago ang tunay niyang pagkatao. At ayaw ko rin na sirain ang tiwala niya, lalo pat siya mismong nakiusap sa akin tungkol doon. Ngunit paano mo siya nakilala, Lola? Taga Scotland siya at galing sa mayaman na pamilya, to which we didn't expect. Wika naman ni Alana. Hindi tulad ng iniisip nyo sa mga mayaman sa ibang bansa. Simpleng tao si Kaito. Isa siya sa shareholder sa ating kumpanya at may malaking investment. Naghanap siya ng mapapangasawa dahil ang sabi niya ay hindi na siya bumabata at nais siyang tuparin ang kagustuhan ng ama niya. Nang sabihin ko sa kanya na may 4 akong apo na isa ay pwede niyang maging asawa, pumayag siya na manirahan sa tinago para makita kung sinong babaeng karapat-dapat para sa kanya. Paliwanag ni Doña Quintesa. At hindi dapat si Cory yun. Kung sinabi niyo lang sana sa amin ng totoo, Lola. Ang inis na inis pa rin na sabi ni Zari. It's your fault. Hinusgahan niyo agad ang tao. At pinahiya niyo rin sila ng ilang beses. I admit, hindi ko tunay na apo si Cory. Pero hindi rin natin maitatanggi na siyang nagwagi at siyang karapat-dapat na maging asawa ni Kaito. Kalmante pa rin nasabi ng Donya. I can't believe nalamangan na naman tayo ng babaeng yun. Palagi na lang talaga. At ngayon nga'y wala na lang nagawa ang 3 magkakapatid kundi ang magsisi sa kanilang mga ginawa at desisyon sa buhay, lalo pa nung malaman nila na mapupunta sa babaeng mapapangasawa ni Kaito ang kumpanya na minamanis ni Doña Quintesa, lalo pat una pa lang ay iyon ang nasa habilin ng kanilang ama. Kaya nga malit lamang ang party sa asyenda nang iniwan ito kay Cory dahil nakalaan para kay Cory ang malaking kumpanya. Napag-alaman ko rin na marami sa inyo dito ang nanghama kay Cory at sa ampon nilang dalawa ni Kaito. At umakto na akala mo kung sino nung higit na kailangan niya ang tulong kahit pa siya ang inyong senyorita Cory at hamak na makatulong lamang niya kayo. Galit na sabi ni Doña Quintesa sa mga kasambahay sa mansyon na napayuko na lamang ang may mga kasalanan dahil alam nila na sa araw din na yun ay mawawalan na sila ng trabaho at yun ang magiging dahilan para mas lalo silang maglugmok sa kahirapan. Hindi ko gusto ang ganung klase ng mga pag-uugali, lalo pat wala naman ni isa sa inyo ang may karapatan na maghamak ng kapwa, lalo na sa isa sa mga nagpapasahod sa inyo. Alin man sa pangalan na aking tatawagin ay mawawalan ng trabaho at kahit kailan ay hindi na matatanggap sa trabaho dito sa tinago. Halos 2 araw lamang mula nang dumating sila sa Scotland ay nagkamalay na si Kaito. Mabuti na lang at sa awa ng Diyos ay hindi ito nagkaroon ng amnesia kundi ay panibagong dagok na naman yon sa kanilang mga buhay. Kaya si Kaito ay nagulat din nang makitang amang nasa tabi nito at hindi pa man lubusan na magaling si Kaito ay pinapagalitan na agad ito ni Lord Zegler dahil sa ginawa nitong muntik ng pagkamatay. Dad, you're always so loud. Naiinis na sabi ni Kaito sa ama. I'm scolding you because you nearly committed suicide by doing something incredibly foolish during the storm. True, brat. What do you think would have happened to you if the rescue team hadn't found you? Dahil sa maputi na balat ni Lord Zegler ay sobrang kitang-kita nila ang pamumula sa buong mukha nito. Samantalang si Kaito ay para bang sobrang sanay na rin sa pagbubunganga ng ama nito. Dad, how many times do I have to tell you that I wasn't planning to commit suicide? I would never leave my family. And I'm not stupid. Besides, we didn't know there was a storm coming because it was sunny and suddenly the storm hit. If I really wanted to die, I wouldn't have swum to get back to my family waiting for me. Paliwanag ni Kaito sa ama na wala nang gawa
kundi ang hayaan ng anak. Noong lumabas na si Lord Zegler at sinama nito si Akiro na kahit pa hindi pa rin nagkakaintindihan ng dalaway, naging malapit na agad at lagi rin na magkasama. Si Cory na may lumapit sa kanyang asawa na humingi ng tawad dahil sa paglilihim daw nito sa kanya. I'm sorry for keeping it a secret from you, Cory. Hindi ko naman intensyon na itago sa iyo habang buhay. Sa katunayan ay, plano ko na sanang sabihin sa iyo ang totoo. Inaayos ko lang lahat dahil gusto ko sana na maayos ng lahat kapag pinagtapat ko sa iyo ang tungkol sa aking tunay na pagkatao. Subalit nangyari ang lahat ng ito. Kitang-kita rin ang guilt sa mga mata ni Kaito habang sabi-sabi yon. Huwag kang mag-alala. Iintindihan ko naman kung anong dahilan mo. Sinabi sa akin ng assistant mong si Jace ang lahat. Sabi niya at hinawakan ng kamay ni Kaito na nanatiling nakatingin sa kanya. Hindi naman ako nagalit sa'yo dahil nilihim mo sa akin ang totoo. Nauunawaan kita. Ngumiti ng bahagya si Kaito at pinisil ang kamay niya na hawak nito. Salamat, Cory. Don't worry. Hindi na ulit ako magsisinungaling sa'yo. Last na ito. Ayoko mawala ang tiwala mo sa akin ng tuluyan. At hindi ko na rin hayaan na maliitin tayo ng mga tao. Lalo na ng sarili mong kamag-anak. Salamat, Kaito. Biglang sagot ay niyakap siya ng mahigpit ni Kaito at humalik din ito sa kanyang noo. Namiss kita ng sobra, Cory. Bulong sa kanya ni Kaito at mas lalo pa humigpit ang pagkakayakap sa kanya. Namiss din kita, Kaito. Nung buong akala ko ay hindi na ako makakaligtas habang nagpapalutang-lutang na lang ako sa dagat. Kayo ng anak nating nasa isip ko. Ayokong mawala sa inyo. Gusto kong bumalik sa inyo. In that moment, I finally realized my feelings for you, Cory. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. At hindi ko makakaya kung mawala ka sa akin. At kung malayo ako sa inyo ni Akiro. Mahal ko kayong dalawa ng anak natin. At mahalaga kayo sa akin. Hindi na napigil ni Cory ang kanyang ngiti at ganun din ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Mabilis ang tibok ng puso niya at kaya siya lumuluha dahil sa tuwa. Masaya siyang marinig na mahal din siya ni Kaito, ang lalaking iniibig niya. Mahal din kita, Kaito. Mahal na rin kita. Pagtatapat niya. Really? Kumalas si Kaito sa yakap at tumingin sa mga mata niya. Nagniningning ang mga mata nito. Talaga bang mahal mo rin ako? Marahan siyang tumango. Yes, nung akala ko ay mawawala ka na sa amin ni Akiro. Doon ko napagtanto na hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka dahil mahal na rin kita. Sa sobrang sayay, muli siyang niyakap ng mahigpit ni Kaito. Maraming salamat, Cory. Thank you for loving me. Nang humiwalay ito sa kanya, inangkin nito ang kanyang labi at ilang sandali lang ay bumukas ang pinto at tumambad sa kanila si Doña Quintesa na naabutan sila sa ganong sitwasyon. Kinausap sila ni Doña Quintesa at hiningi nito ng tawad ang lahat na nangyari noong nasa Amerika. At sinabi na nagsisisi na rin ng tatlo pa nitong apo na naiintindihan naman nila ni Kaito. Napagkasunduan din nila na muli silang ikasal dahil gusto naman daw ng ama ni Kaito na maka-attend sa unang kasal nila. At syempre, masayang-masaya naman sila na ikakasal ulit sila. At tungkol naman sa mga nakababata niyang kapatid, hindi pa rin sila humihingi ng tawad sa kanya. Siguro dahil na rin sa ayaw nila maapakan niya ang pride nila. Pero kung sakali man na hihingi sila ng tawad sa kanya ay handa pa rin siya na bigyan sila ng pagkakataon. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.